Bakit ba nasa dahig si Pangulong Duterte? Di ba dahil sa pagmamahal niya sa bayan against drugs, against criminality, kinasuhan siya ng crimes against humanity, extrajudicial killing. Pawang kasinungalingan eh. Paano mo masasabi, ito paliwanag ko lang may add ko lang. Sige. Paano mo masasabi na extrajudicial killing or crimes against humanity, yung ang pinatay mo mga pasaway ng lipunan? Walang against humanity doon. Walang crimes against humanity doon. Ang ginawa nila, kung bakit sila namatay, that is the consequences of their crimes committed. Social media warrior kami ng Marcos nung araw Kinalaban namin yung mga salot na dilawan. Kung tawagin namin nung araw yan, taing dilawan. Kami ang kami ang nagpa-down dyan. Tinalo namin yan in social media platform. Yung mga salot na taing dilawan. Pero kung ikukumpara mo naman, ang dilawan dito sa Pulahan, mas maganda nga yung panahon pa nung dilawan. Finally, mga kababayan, eto na ho. Nagsalita na po ang isa sa mga dating malapit sa puso po ni BBM. And isa din po ito sa mga leader na kung saan etong mga grupo na sumusuporta noon sa mga Marcos. Even simula pa noon kay Marcos Sr. and hanggang po kay Marcos Jr. way back 2016 nung siya po ito tumakbo bilang Vice President pero hindi nga siya nanalo. Ito yung isa po ito sa mga dating Marcos loyalist na ngayon po mga kababayan ay tumutuligsa kay BBM. Kahapon lamang nakapanayam ho natin siya, nabubulol na ho tayo. Diba? So, and kung ano yung masasabi niya dito nga sa mga kasalukuyang issue po sa ating bansa. And tinanong ko din siya talking about sa kung ano ang pagkakaiba ng 3 years noon ni Pangulong Duterte sa 3 years ngayon ni BBM. Take note mga kababayan, ayon sa kanya, hindi niya binoto noon si Pangulong Duterte dahil hindi nga siya Duterte supporters noon. Way back 2016 kasi, ang katandim noon ni BBM which is si Miriam Defensor. And ang katandim naman ni Pangulong Duterte, si ngayong senador Alan Peter Cayetano. So yun yung kaya ayon sa kanya, hindi niya binoto to si Pangulong Duterte. But at this time, pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag. Matindi ito, mga kababayan. Talagang manginginig na naman yung laman ng mga anti-Duterte nito. Ito Kaya ang laki ng pagkakaiba 3 taon versus sabi ko nga, hindi mo pwedeng ikumpara sa 3 years to 3 years 3 years to 1 years pa nga lang ang binabanggit ko Sa 3 years versus 1 year lang ni Pangulong Duterte. Nung 3 years pa bro, napakadaming nagawa. Kapayapaan, peace and order. Number 1 yan. Sa pandemic. Sa pandemic. Siguro kung iba ang Pangulo ng pandemic, baka namatay pa tayo Totoo yan. Pangulo. Totoo yan. Siguro kung nagkataon, marami po sa mga netizen ang nagsasabi, kung nagkataon siguro na iba yung Pangulo ng pandemic, baka marami talaga masyado ang na-deadball, mga kababayan. Diba? Buti na lang si Tatay Diggs. May mga binigay sa ating tulong, ayuda, mga ano-ano. Na-manage nila kung paano makakaligtas ang mga tao na dahil dyan sa pandemya na yan. The best yun. Isa pa yun na tinandaan ko. Tandaan nyo kasi mga kababayan, eto napakalaki na po ng utang ng Pilipinas. O ikukumpara po natin, although nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, siguro marami sa inyo nakatanggap din ng ayuda. Kasi ako, even nang dito ako sa Maynila, nakatanggap ako ayuda noon. Kasi that time, nagtatrabaho po ako sa isang company, way back 2019, 2020. So, nagsarado po nun yung tinatrabahuan ho namin. Wala po kaming income that time, way back 2019 hanggang 2020. No? Dahil nga po, syempre, lockdown that time. So, lahat sarado, lahat naghirap. Pero yung ayuda noon, talagang sagad-sadan. Talagang ako nga, nakakuha ako noon, to be honest with you, ako po yung nakakuha ng 16,000. Dahil nga, di ba, 2 bigayon? Una, 8,000, pangalawa, 8,000. So, hindi ako nakatanggap nung una, kaya dinobol ako doon sa pangalawa. Dito po ako noon sa Pasay, mga kababayan. Nung time na yun, nasa Pasay ho ako. And thank you po. And tayo ho ay nakatanggap po ng ayuda from the government under the leadership of Pangulong Rodrigo Duterte. No? So, ngayon, ang dami pong utang ng Pilipinas pero palpak po ang mga proyekto ho ng gobyerno. Lalong-lalo na yung mga flood control na yan. Isipin nyo magkano budget niyan? Trilyon ho. Hindi ho bilyon, trilyon. Pero ano nangyari? Palpak, lubog sa baha ho kapag kaumulan, mga kababayan. By the way, tuloy natin ito. Malaking nagawa ni
Pangulong Duterte. Kaya kung kukumpara mo talaga, napakalayo. Yung 10 years passport nga, ang laking bagay. Bakit ko nasabi? Biruin mo sa loob ng 10 years bago ka magre-renew. 10 taon, nakailang labas ka sa 2 years na kontrata mo sa Saudi. 5 balik ka, 5 kontrata. Samantalang dati, 2 kontrata ka pa lang, kailangan mo na mag-renew. Ngayon, 5. Isipin mo, hindi ka pipila sa loob ng 10 taon. Hindi ka pipila. Pipila ka lang pag naka 9 years ka na mahigit, tsaka ka lang pipila para magpa-renew. Baka nga hindi mo pa maubos yung 10 years dahil minsan 6 years lang, nakaipon ka na, ayaw mo nang bumalik. Di ba? Hindi mo naubos. Samantalang dati, ako, ilan ang passport ko sa 21 years ko? Ang dami kong passport, 5. Isipin mo yun. 5 passport. Samantalang kay Duterte, 2 lang yun. Kasi kung matatandaan po natin, kaya talagang minahal itong si Digong ng mga tao. Although may mga anti-Duterte, that's normal mga kababayan. Ganun talaga yung nasa lipunan natin, normal talaga yan. Lalong-lalo na yung mga adiktos, binidiktos, yung mga mahilig o humigop ng pinagbabawal na pulburon, anti-Duterte talaga yan, 101% yan. Ngayon, isa po ito mga kababayan sa nagawa po ng Duterte administration. Unang-una, driver license po natin, 10 years. Passport, naging 10 years. Napakarami pa po. No? And dito nga po, mga kababayan, malaman pa po natin ng ilan pa po sa mga nagawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung 2 passport lang dapat, versus mo sa 5, doon pa lang, may kukumpara mo na ang laki ng pagkakaiba, ang layo. Lack of performance and achievement, ang 3 years ni Pangulong BBM. Full of achievement and full of accomplishment, itong 1 year pa lang ng Pangulong Duterte. The best, di ba? So, sinabi mo na mas grabe talaga na dihamak, mas mataas at mas maraming kay former President Duterte. Tingnan na lang natin kung ano pagkakaiba yung kay Pinoy at kay BBM ngayon. Ito na lang ano natin. Kasi ako po yung nagtatanong sa kanya, mga kababayan. No? Ako po yung nagtatanong. Kasi nga, di ba tinanong ko sa kanya kung ano yung pagkakaiba between BBM at saka former President Duterte nung sa loob po ng kanilang 3 taon. Pero gaya ng sinabi ko, ito pong tinatanong po natin, isa po ito sa dating malapit kay BBM na kung saan nga po leader din ng isa ng mga grupo na kung saan ay sumusuporta sa mga Marcos. Pero ngayon po mga kababayan, nung tinanong ko siya talking about kung anong pagkakaiba, sabi niya hindi ko natin pwedeng ikumpara sapagkat napakalayo. Ang pangit naman kung ikumpara natin kasi napakalayo mga kababayan 'Di ba? Kung pagbabasihan natin yung mga nangyayari ngayon sa nangyayari noon kay Pangulong Duterte, ito naku po, napakalayo ayon sa kanya. Dati pang Marcos loyalist yan. Ako po nagtatanong sa kanya. Tuloy po natin yung kanyang sinasabi. ikaw talagang ano ka na nun Nasa ako kasi, ko pa yun, nasa around siguro 16 years old ako nun. Wala pa ako idea talaga. Ngayon, ang tinanong ko sa kanya, sige, kung napakalayo pala ng agwat or pagkakaiba, sige, tanungin ko na lang sa'yo, ano na lang yung pagkakaiba between Ninoy Aquino administration and ngayon kay BBM? Because that time, we back kay Pinoy, kasi before 2016 yun di ba? That time kasi wala pa ako masyado knowledge about the politics, mga kababayan. High school pa lang ako that time So, wala pa akong masyadong alam about sa politics, about sa pamumuno ni Pinoy. Basta isa lang yung natandaan ko sa pamumuno ni Pinoy. Way back 2014, that's Pinoy administration. Nung kami po, unang salta ko nun sa Maynila Galing ako province. Unang salta talaga yun Kasi dito na ako nag-aral nagpatuloy ng high school and nag-college. So, dito na sa Maynila. Ngayon, nung time po, way back 2014, ang naalala ko lang sa Pinoy administration, nung namamasyal kami dyan sa Manila Bay, then, biglang, kasi maraming nakatambay dyan yung mga solvent boy, may namamasyal na 2 foreigner, 2 babae, 1 lalaki, so balit 3 po sila. Ngayon, siyempre nag-i-enjoy sila kasi nandun sila sa Manila Bay, nagbibidyo-video, pagbaba po ng kanilang tripod, biglang hinalbot po ng bata. So, yun ang naalala ko, way back 2014. Matindi talaga yun, mga kababayan. By the way, tinanong ko siya kung anong pagkakaiba na lang ni Pinoy at saka ni BBM. Tingnan natin kung anong sagot niya. Yung kay Pinoy. Para sa akin, kasi yung kay Pinoy, rin yun, medyo worse din ang pamamahala. Pero may konting ganansa, may konting kagandahan para sa bayan. Number one kong masasabi,
hindi nang o-oppress ang pamamahala ni Noynoy Aquino. Bakit ko nasabi? Malayang magpahayag noon. Walang mga kinakwadcom para imbestigahan ng mga vlogger. Nung araw, wala pang ang vlogger eh. Pero may mga media. Pero hindi ino-oppress ang karapatan. Hindi pinipersonal. Mag-rally ka, okay. Welcome. Walang truck na ihaharang para hindi ka makapag-rally. Panahon ni Noynoy. Ha? Diyan ibig ko sabihin, pagdating sa, yung kasi, yung kaibahan, di ba? Yes. Ngayon makikita mo, di ba, sa Bulacan, may rallying naganap, ano ginawa nila? Pinag-aarang nila yung bus, di ba? Yung mga truck, hindi na. Actually, naalala ko to mga kababayan eh. Sabi niya nga, nung panahon ni Pinoy that time, hindi ho nang o-oppress ng karapatan ng isang netizen. But, sabi niya, etong nakaraan kasi daw, di ba, naalala nyo, nung nagkaroon po ng mga maisog rally, nandun din ako nun sa Tacloban mga kababayan. Nung nagkaroon po ng maisog rally sa Tacloban, sa Bulacan, hindi ako nakapunta. Yung hinarang din po sila nitong kasalukuyang administrasyon. Pero that time, nung sa Tacloban, nandun kami nun. Para Maynila, pumunta ako nung time na yon sa Tacloban kasi nga may event doon. Ngayon, ang nangyari po doon mga kababayan, nagastos pa kami noon. Nag-aeroplano kami, lahat ng naggastos kami para lang makapunta sa event. Kasi nga, darating doon si Pangulong Duterte. And marami din naman daw talaga ng mga taga-Tacloban na talagang sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Kasi nga, tatandaan natin po mga kababayan, napakalaki po ng naging papel. Even that time, mayor pa siya nung talagang tumulong siya noon, si dating Pangulong Duterte, sa mga nasalanta po ng bagyong Yolanda. So, ang nangyari noon, ang pagdating namin doon, siyempre lugar ni Tambaluslos yan, yung plaza po doon sa Tacloban, hinarangan po nila ng mga dump truck, mga kung ano-ano pong hinarang doon, talagang inoppress, talagang alam naman po natin is against the law, pero wala tayong magagawa because sila ko ay nasa posisyon. So, sabi niya, hindi nag-o-oppress nung panahon po ni Pinoy. Pero ito, di ba, naranasan ako, saksi talaga ako dyan, saksing buhay po ako mga kababayan. Dahil saksi ko, sabi ko nga, naisip ko noon, pagdating namin sa Tacloban, kasi nandun kami noon, pumunta kami sa plaza na pagdarausan sana ng event. Pero sabi ko, parang, alam mo yung gobyerno, parang hindi mo maintindihan. Yung plaza, pupunuin mo ng mga dambuhalang mga sasakyan para hindi lamang matuloy ang isang pagtitipo ng mga Duterte supporters. Aray ko. By the way, tuloy natin. Nakapag-rally. Di ba? Meron naman, nag-offer ng private, vacant lot. Nung uli, tinawagan lang nila para wag niyong pahintulutan. Biglang nagbago ng isip, kung natatandaan niyo yun. Yeah. Nagbago ng isip, vacant lot, malaki, hektar siguro, mga ilang hektar yun. In-opens para sa mamayan, para makapag-rally. Kasi that is a public sentiment. Karapatan ng mga mamayan na magpahayag ng sentimento. Alam mo, pag people assembly, that is not considered rally. Correction kasi yung iba kasi iniisip nila laging rally. Allergic ang mga government official natin pag rally ang term na ginamit Kaya ako hindi ko ina-apply ang rally. Ang ina-apply ko dyan, that is a public assembly. People assembly. Public address. Nagpapahayag lang kami sa publiko ng aming mga sentimento para maiparating sa gobyerno na meron kaming diskontento. But not because of rally lang. Kaya, ang laki ng pagkakaiba kung kay Pinoy at kay BBM. Kay BBM, ino-oppress ang karapatan Matindi naman talaga ito si Sir, Ang tindi talaga dito mga kababayan. Isipin mo yung dati, kaya nanalo si Digong kasi sawang-sawa na yung tao sa mga dilawan. Tapos, ayun po sa kanya, mas matindi pa or mas okay pa yung performance ni Pinoy sa performance nitong ni BBM. Ang tindi nito. Ngayon nga, yung mga vlogger nagsasuffer makapagpahayag lang ng against sa kanila, makapagbitaw lang ng mga istorya na makakasira sa kanilang image na talaga namang totoo. Pinapatawag sa Quadcom sige nga, at saka dapat yan walang Quadcom nagtaka ako ngayon, ba't mayroong ganyang kapangyarihan ba't kailangan may iimbestigahan mo yung mga vlogger? Asa na yung freedom of speech? Nasaan na yung freedom of information? Nasaan na yung press freedom? Kung isasakalin mo naman pala. Asa na yung Bill of Rights? Article 1. Nasaan na yan? Di ba?
Kaya ang laki ng pagkakaiba ng term ni BBM at saka ni Pinoy. Mas gusto ko pa kay Pinoy. Sa totoo lang. Isa ako sa lumaban. Ito ha. Sabi niya, mas gusto niya pa daw si Pinoy administration kung ikukumpara natin kay BBM. Pero tandaan po ninyo mga kababayan, sulit Marcos ito noon. Way back 2016, ayon sa kanya, talagang nakipaglaban sila. Paano padapain yung mga dilawan. Pero talagang ngayon, ayon sa kanya, mas okay pa yung administrasyon ni Pinoy noon. Talagang ito yung tinatawag na prinsipyo, hindi ito talking about money. Mga kababayan, talagang prinsipyo ang usapan ho dito. Social media, dahil social media warrior kami ng Marcos nung araw kinalaban namin yung mga salot na dilawan. Kung tawagin namin nung araw yan, taing dilawan. Kami ang kami ang nagpa-down dyan. Tinalo namin yan in social media platform. Yung mga salot na taing dilawan. Pero kung ikukumpara mo naman, ang dilawan dito sa Pulahan, mas maganda nga yung panahon pa nung dilawan. Dahil walang ino-oppress na mamamayan. Hindi namin personal si Noynoy. Wala siyang inaway na mga nagpa-public address o nagpa-public sentiment. Pinababayaan niya lang. Ngayon ka lang, rally ka lang dyan, ka lang ng tatawag ka lang sa Quadcom. Imbitahan yan. Diba? Sila Magno, sila sino ba itong mga natin? Napatawag dyan. Kaya malaki pagkakaiba nung kay Noynoy at kay BBM. Laging, para sa aking pananaw, pinaka-worst na itong kay BBM. Pinaka-worst. Grabe, matindi ito mga kababayan. Ano sa kanya, ha? Tandaan mo. Talagang alam mo, yung pera kasi, kung talagang yung isang personalidad ay meron talagang dignidad, hindi yan mabibili ng kahit anong halaga ho ng pera yan mga kababayan. Diba? Ito yung tinatawag ho natin na may prinsipyo. Gaya ng sinabi ko, marami man akong kasama noon na ngayon po ay andyan po sa Malacanang, nandyan sa saan yan, pupunta sa Congress. So wala akong pake. Yung mga kasama ko dati yan, mga kababayan, alam mo, mas pinili ko po ang suportahan ang mga Duterte dahil batid ko at alam ko, way back nung ako po'y natuto at namulat talking about the politics, talagang sila ho ang may ginawa sa bansa ho natin. Kaso nga lang, syempre, itong mga kasama ko dati, talking about the power, no? Kanilang safety, kaya nandyan po sila ngayon. Ang problema lang yan, pag naging presidente si Inday, tapos maglipatan kayo, pansasampalin ko kayo. Ito ha, mga kababayan. Sa totoo lang. So, may knowledge ka naman siguro about kay Attorney Rowena Gonzon. Yung dating Comelec. Si Attorney ito mga kababayan. Tinanong ko po sa kanya kung ano yung kanyang opinion patungkol nga po sa pagbaliktad ni Attorney Rowena Gonzon. Kasi alam naman po natin, way back 2022, nung national election, ay talagang Lainey supporters yan. No? Nasa panig po yan ng mga pink lawan. But anti-Marcos yan. Pero hindi naman siya nagpahayag na siya ay anti-Duterte. Anti-Marcos lang talaga siya. Pero at this time, nasa panig siya ng mga Duterte. Ito yung kanyang opinion patungkol po sa nangyari ho na yan. Pakinggan po natin. Itong pinklawan. Pinklawan talaga yan, Binanatan niya si BBM nung kasagsagan ng eleksyon Pero anong nakikita mong dahilan? Bakit kaya bigla na lang ito ngayon? Kita naman natin, ang kanyang suporta ay nasa panig ng mga kaya nga, galit sa kanya yung mga dilawan ngayon. Kasi nga, kung mapapansin mo talaga, ito in reality talk. Hindi na to kulay politika. Ang masasabi ko kung bakit siya nasa Duterte ngayon, kasi nga, naikumpara niya ang management system, governmental management system ng BBM at nitong kay Duterte, ang layo talaga. Kaya, siya, consistent siya sa paglaban kay BBM. Di ba? Pero, pumanig siya sa Duterte. Bakit? Hindi naman si Duterte lang ang tinignan niya dun Ang tinignan niya sa Duterte, yung ginagawa ni Duterte na pagmamalasakit sa mamayan at bayan. Kaya, no more question kung bakit siya na kay Duterte. Kasi kung ako rin ang tatanungin, ang masasabi ko, nasa Duterte din ako kasi nga, hindi dahil kay Duterte. Hindi dahil Duterte family sila, no. Na kay Duterte ako dahil ang ginagawa ng Duterte ngayon
at noon, nung kapanahunan nila, ay talagang para sa bayan at mamayan. Ang tanong, bakit ba nasa dahig si Pangulong Duterte? Di ba dahil sa pagmamahal niya sa bayan against drugs, against criminality, kinasuhan siya ng crimes against humanity, extrajudicial killing. Pawang kasinungalingan eh. Paano mo masasabi, ito paliwanag ko lang may add ko lang. Sige. Paano mo masasabi na extrajudicial killing or crimes against humanity, yung ang pinatay mo mga pasaway ng lipunan? Walang against humanity doon, walang crimes against humanity doon. Ang ginawa nila, kung bakit sila namatay, that is the consequences of their crimes committed. Yung ginawa nilang krimen, ang consequence o kabayaran ay ang kanilang buhay. Kung talagang mamamatay ka, pasaway ka, ginagawa mo, kawawa naman yung mga inosente na nabibiktima mo. Tama, diba? Kasi mga kababayan, ito alam mo, for me, it's my own opinion. Once again, tama lang yung ginawa ni Pangulong Duterte. Okay? Tama lang yun. Yung naglunsad po siya ng war on drugs. Kasi nga po, nung kami po ay nagtanong from Luzon, Visayas, and Mindanao, although masasabi po natin may against po dyan sa pinatupad po nilang war on drugs, but nasa 80% po ng ating mga kababayan ay pabor sa war on drugs. Basic lang naman yan mga kababayan Kung ayaw mong matyoge, sinabi na nga ng ating Pangulo, natigilan nyo na yung paghihit-hit ng pinagbabawal ng pulburon. Makulit ka ngayon, sabi nga dito, sa isa po ito sa mga dating malapit sa puso po ni BBM, yung kanila pong pagkatyoge, yun po ay consequence dahil sila ay talagang paano naman yung mga kababayan natin na biktima nila, di ba? Bay, tama lang yun. Sabi nga dito sa atin nung kaibigan na ito. But ituloy natin. Ayan. Kaya para sa akin, yung kung bakit si commissioner, dating commissioner yan ng COMELEC, si Rowena Guanzon, na dating ayaw ko rin. Pero ngayon, gusto ko na. O bakit ko siya nagugustuhan? Kasi nandun siya sa katotohanan. At nakita ko sa kanya ang consistent. Consistent siya Kalaban niya noon si BBM. Hanggang ngayon, kalaban niya. Hindi siya nagsipsip. Administrasyon ka ngayon. Sa'yo ko para malakas ako. No, hindi niya ginawa. Bakit? Dahil mali nga yung ginagawa nito napunta siya kay Duterte. Maganda ginagawa ni Duterte. Why not? Kaya natutuwa ako sa kanya dahil meron siyang concern para sa bayan at mamayan. Kaya yung question na bakit siya na kay Duterte, not because of Duterte, because of Duterte loves the country and the peoples of the Philippines. Ang galing, mga kababayan. Kasi nga po, tinanong ko po siya dito kung ano po ang kanyang reaksyon. No? Dahil nga syempre, alam naman natin sa Atty. Rowena Guanzon ay talagang pingplawan yan. Pero ngayon, nasa kasama ko natin and sumusuporta po sa mga Duterte. Pero sabi niya, dahil yan, talagang nakikita po ni Atty. Guanzon na talagang ang mga Duterte ang gumaganap po sa kanilang tungkulin. So, palakpakan po natin yan, mga kababayan. Sorry. Eto. Palakpakan po natin yan. Gusto nyo pa? Tuloy na natin. Ayan. May mga pinapatama-tamaan na sa mga pinklawan. Pero, nakikita mo, bakit kaya parang etong mga pinklawan, parang pumapanig-panig sa mga Marcos. Now, which is, alam naman natin na talagang kalaban nila ng mga Marcos noon pa Yan, magandang tanong. Pumapanig sila sa mga Marcos kasi gawain nila talaga yung manggulo sa lipunan. Hindi naman sila pro-peace Hindi rin sila pro-development. Sila talaga politician. Kaya nakikita nila ang Marcos na consistent din naman sa mga gawaing hindi makatarungan Kaya inaayunan nila. Sumasama na sila doon. Sabi nga birds fly together, flock together, di ba? Yung umbaga, kung ano yung ginagawa ng isa, ginagawa din ng isa, at pareha sila ng ginagawa. Sama-sama. Sabay sila. Nagsasama sila. Nagkakaintindihan at nagkakaunawaan sila. Same feather Pareha sila ng pakpak, pareha sila ng prinsipyo, pareha sila ng ginagawa. Kurakot yung isa, kurakot din yung isa. Hindi sila pro-peace, hindi sila pro-country and peoples. Tama.
they are bastard politician. Ang kawawa, tayo. Tayong mga inosente, tayong mga sibilyan, tayong mga may hirap na mamamayang Pilipino sa pamumulitika nila. Tayo ang tunay na kawawa dyan. Singit ko lang, bro. Mas lalong tumindi ang sagutan between Congressman Chua at saka Isko Moreno, Mayor Isko. Ano yung, Yan, kasi ang sinasabi ni Mayor Isko, pinagpatayo ka ng mga building na walang permit, against the law kasi nasa bangkita. Ang sinasabi naman ni Chua, ito naman daw ay para naman sa mamamayan. Kasi ngayon, mas matindi ang sagutan nila eh. Anong opinion mo dyan or mensahe mo kay Congressman Chua? Ang mensahe ko dyan, opinion ko muna, no? Ang opinion ko dyan, talagang merong nagawang paglabag. Si mamamayan. Kasi ngayon, mas matindi ang sagutan nila eh. Anong opinion mo dyan or mensahe mo kay Congressman Chua? Ang mensahe ko dyan, opinion ko muna, no? Ang opinion ko dyan, talagang merong nagawang paglabag. Si Congressman Chua. Kasi sa totoo lang, sabi nga ni Mayor Isko, may gobyerno ang Maynila. Tama naman, dapat re-respeto siya doon. Pero ginawa niya yon during the term of Hani Lacuna. Yeah. So, nung time na yon, nagkasundo yung dalawa, even against the law. Ngayon, dahil sa labag sa batas o sa batas ng Maynila, ang ginawa nitong si ni Congressman Chua, talagang masisita yun. Hindi dahil sa nami-personal si Mayor Isko, talagang pinaiiral lang ni Mayor Isko ang pagpapairal sa tamang batas. Katulad nga ng nagpatayo ka ng building, wala namang building permit, violation malaki yun. Ang tanong, bakit napahintulutan nung term ni Hani Lacuna? Ibig sabihin, walang gobyerno doon sa Maynila? Ibig sabihin, connivanced? Nagsabwatan? Bawal nga eh. Merong batas eh, na hindi ka pwedeng magpatayo sa bangketa. At kung magpapatayo ka, wala nga sa bangketa, nagpatayo ka, pero wala ka namang building permit, bawal pa rin. Parang ang ginagawa nila, kayo ang mambabatas, pero kayo din ang bumubutas. That is wrong. Kapag ikaw ang mambabatas, dapat ikaw ang unang tutupad ng batas. Hindi ikaw yung unang mambubutas sa batas. Conflict of interest na rin yun. Di ba? Meron kasing involved na pera dyan. May involved lahat ng mga bagay na mga abnormality na yan, yung mga bagay na mga pagsuway sa mga legal system o legal rules, meron niyang kapalit. Money involved. Yun na yun. Nagdag ka pa, bro? Mensahe mo na lang kay Chua. Mensahe ko kay Congressman Chua, ngayon mo pakita ang galing mo sa Quadcom. Tanggapin mo yung challenge ni Mayor Isko. Kasi kung, tulad ng sabi mo nga, para naman sa mamamayan, paano mo masasabing para sa mamamayan yun? Hindi nga dumaan sa proper. Sige nga. Tsaka sino mapiperwisyo sa ginawa mo na sa bangketa? Di ba mga mamamayan din? Conflict of statement ka dun. Kasi sabi mo, para sa mamamayan, para sa bayan. Nasaan yung para sa mamamayan kung tinanggalan mo ng karapatang dumaan sa bangketa? Di ba? Personal gain pa rin yun. Personal interest pa rin yun. May motibo ka pa rin dun. Pinatayo mo para sa mamamayan. Ang mamamayan din ang apektado dahil hindi sila makadaraan sa bangketa. Sa highway na sila. That is a danger. Mapanganib sa mamamayan. Nasaan na yung para sa mamamayan? Di ba? Big wrong. May yung patungkol na lang kay Abante. Kay Abante, oo, yan, isang magandang yan. Yan, tungkol kay Abante, isang pinaka punang ko. Bakit siya nanalo? Talo siya. Dahil lang sa Comelec. Inano siya ng Comelec na paano naman yung hinalal ng bayan, ng mamamayan, ng mga constituent dun sa Maynila? Paano naman yun?
hindi ka naman legal na nanalo. Unang-puna ko yan sa kanya. Pangalawa, may threat ka ba? Congressman Abante? Meron kang threat? May death threat ka? Tanong ko lang, personalang tanong na ito. Bilang isang OFW leader ako, karapatan ko rin namang usisain ka. Dahil ang pagkakaalam ko ay isa kang pastor. Ngayon, if you are a pastor, your faith in God, ang pananampalataya mo sa iyong buhay ay nakasalalay sa Diyos. Hindi nakasalalay ang protection mo sa bulletproof car. Bakit ka bumili nun? May death threat ka ba? Kung wala, bakit ka bumili? Kung meron naman, bakit ka magkakaroon ng death threat? Pastor ka nga. Ang isang pastor, kagalang-galang, karespe-respeto. Hindi mo hahangaring mawiin ang buhay niyan. Kasi nga, nagliligtas ng buhay yan. Nangangaral ng salita ng Diyos yan. Ibig ko sabihin, mabuti kang tao. Bakit ka bibili ng bulletproof car? That is called conflict of faith.